Hello everyone! Alright, today mga kapatid, primer tayo. Mga kapatid, huwag kalimutan mag-like and share lang po, subscribe sa ating YouTube channel upang sa bawat araw ay update tayo sa ating panibagong video. Ang primer nito ay sana po ay magustuhan po ninyo. Kukuha tayo ng mga view po dito sa daan ating madaanan ngayon. Ipakita po natin ang mga lugar na ating daanan. So, tara na po, samahan po niyo ako sa oras na ito. Yan po ang hotel, apartment, hotel. Yan kapatid, kitang-kita po natin yan yun. Yan po ang apartment, hotel. Yan doon, condominium po yan mga kapatid. Yan, condominium po yan. Yan, dalawang building na yan, condominium po yan. Doon sa likod, hotel po. Yan po, condominium. Napaka taas talaga. Ikaw dyan, magbayad ka ng 35 taon, diyan ka makatira sa pagdaan. Katapos ng 35 years, sa'yo na yan. Ang problema, doon ka sa pinakataluktok, mag-burn out, maglakad ka lang bababa. Kasi elevator naman yan. Kaya lang kung mag-burn out, walang elevator. Buti lang kung may solar. Yan mga kapatid, traffic tayo ngayon dito. Yan po, makita po yun yung condominium na yan, no? Napakataas talaga, napaka ganda talaga, no, na condominium. Problema lang ang bayaran is 7 lapad yan. Sa Philippine money is 35,000 ang monthly mo bawat buwan. 35,000, 35 years bayaran mo rin, so 3 million na higit. Ayan, ayan po. Yan po ang condominium. Doon sa likod, may hotel doon sa likod. Yan, condominium talaga yan mga kapatid. Yan, kita-kita po yun yan. Condominium. Yan, condominium. Kita po yung condominium mga kapatid. Yan po ang condominium. Napakaganda ng condominium. Pero ang bayad, grabe. Grabe din ang bayad. Condominium nga, pero ang bayaran hindi makaya din ang bayaran. Ito po, condominium yan mga kapatid. Yan, nagsilakyan ng condominium dito. Oh, nagsilakyan ng condominium dito. Walang pira na pambayad mo na monthly. 7 lapad bawat buwan. Yan, condominium din yan.
maraming condominium dito nga side. Yan. Yan, condominium din yun mga kapatid. Kita po natin yan. Napakataas ng condominium, oh. Yan. Yan po mga kapatid. Nakita po ninyo yan, mga condominium dito sa Japan. Diba? Ano ngayon, larawan natin sa inyo ngayon, makita po niyo itong primer natin. Sana naman gusto po ninyo mga kapatid. So huwag kalimutan mag-like, subscribe lang po, like and share, then post the notification bell for update every day. Ayan po mga kapatid. Kaya ganito lang po ay nakakaano naman sa inyong mga mata, na parang gamot din ito. Nakita kayo ng mga lugar sa Japan. Kasi dati ako, nangarap po ako pumunta ng Japan. Ngayon sa Japan na ako, kita ko na talaga itong mga lugar na hindi ko nakita na sa Pilipinas pa ako. Kaya pinapakita ko sa inyo mga kapatid, baka sakaling naman ay magustuhan ninyo. Yan, yun po ang ating inaanan ngayon dito po sa ating primer. Sana po ay magustuhan po ninyo ang primer natin. Sa bawat araw kuha tayo ng lugar na ating madaanan at ipakita ko sa inyo mga kapatid. Ipakita ko po sa inyo ang mga lugar na hindi pa nyo nakikita. Yan po ay police station. Yan po. Yan po tinatawag sa Japanese kubang. Yan po ang sign kubang. Ang kuban, Japanese po, sa atin yan police station. Yan po tinatawag sa Japanese language kuban. Ayan. Kita pa nyo yung kuban, police station. So yan po ang rescuer. Pag may bangga, may mga problema dito, may trouble, yan, kagad yung kuban ay nag-rescue po yan sila. Yan po ang police station sa atin pa yan. Yung sign na parang star, yun po ang logo ng police dito, parang star. Yan. Yan po ang logo ng police dito, yung po parang star. Pag kita ka ng ganyan, huwag kang kasi pulis yan. Ayan mga kapatid, kita po ninyo ang police station. Ngayon, ilarawan natin sa inyo ang ating nadaanan. So mag-like lang po tayo, subscribe sa ating primer. Ito po ay ipakita natin sa inyo ang iba't ibang uri ng sasakyan ito sa Japan. Ganito po ang mga design po ng Toyota, Nissan. Kadalasan halos Toyota, Suzuki mga kapatid. Toyota, Suzuki kadalasan. Yan po mga kapatid. Yan. Kadalasan Toyota, Honda, Suzuki. Ha? So primer tayo ha. Primer natin to. Sana magustuhan po ninyo ang lugar na hinahanap po natin. Mag-like lang po, subscribe, like and share lang po. Then post the notification bell. Ipakapit tayo sa bawat araw sa ating mga palibagong video na inyo po makikita mga kapatid. Huwag na magsawa na mag-like po mga kapatid. Subscribe lang po tayo sa ating YouTube channel. So pagka ito po, kahit ganito na paraan, marami tayong makikita ng lugar na hindi pa nyo nakita sa Pilipinas, upang na kahit pa paano ay mawala po ang pagod natin sa ating mga mata. Kahit na po matanda na ako, loobin ng Panginoon, darating pa ako sa katandaan, ito din ay titingnan ko din sa aking YouTube channel ang mga nakaraan po na mga video na atin nakuha po dito sa Bikin at Osaka, Japan. So marami pa tayo mapuntahan, loobin ng Panginoon, sa lugar na makita din ninyo. Ano makita ko, ipakita ko din sa inyo ang mga lugar na ating pupuntahan na hindi pa natin na post po sa ating YouTube channel. So yung mga kapatid, patuloy tayo. Tingnan natin ang lugar. Kailangan kalilingon sa kaliwat kanan.
wala. Ito mga kapatid, ating daan. Masikip ang daan mga kapatid dito. Pero magbigayan naman ang mga driver. Hindi masyado ano. Meron lang driver na pasaway, pero kadalasan bigayan naman. Bigayan lang. Ganun lang mga kapatid, para maiwasan po ang gulo, bigayan. Bigayan lang kasi mahirap na kung magka ano tayo. Sanggi tayo ng sasakyan, mahal. Yan. Yan mga kapatid, nakikita po ninyo. Ang primer natin ngayon, so huwag kayo magsawa mga kapatid. Ang primer natin, push tayo ng primer. Nabuhan yun, nakapasok na yung diretso. Yan mga kapatid. Traffic niya, traffic. Kapatid, no? So primer natin. So, sana po magustuhan niyo ang mga lugar mga kapatid na ating daanan. Yan po mga kapatid, ating daanan ngayon. Tingin mo lang tayo ha. Dito dahil kasi ang gitna ang kanal kasi itong gitna ng daan mga kapatid, kaya bako-bako ito. Isa lang talaga magkalog-kalog ka ating cellphone. Yan ang palayan dito malapit sa Max Value. Yan, ganda po ng palayan, mataas na po ang bunga oh. We are proceed the rice. This is the planting rice. Ganda po mga kapatid ang palayan, no? Ganda ng bunga nila, oh. Naalala ko tuloy aking nakaraan na ako po ay magsasaka. And ito po ang ano ng aming palayan. Napakagandang tingnan mga kapatid ang palay. Basta ganito ito, oh. Yan, oh. Napakagandang tingnan ang palayan pag gano'n na talaga ang ano nila bunga, oh. Yan. Ganda ng bunga ng palayan mga kapatid. Naalala ko tuloy aking nakaraan. Kasi trabaho ko yan na maliit pa ako.
ako, 7 years pala ako. Palayan talaga ang nilakihan ko, palayan ang tatay ko. Kasi magsasaka po kami mga kapatid. Kaya pag nakita ko yung palayan, naalala kong tatay ko na pumanaw na po. Kahit may sakit po yun, pag paano kami ng palayan, case lang po yun. Isa naka-harvest kami ng 180 sack. Yan, naalala ko talaga ang tatay ko na kita ko yung palayan. Yan mga kapatid, no? Primer natin ito mga kapatid. Yan. So mga batid, huwag natin magsawa sa ating YouTube channel. Like and share lang po sa ating primer. Gagawa tayo ng primer bawat araw, lubi ng Panginoon, para may makita naman kayo na ibang lugar. Punta tayo sa ibang lugar. Ngayon, traffic, heavy traffic po sa ating kanan, sapagkat is uwian ngayon sa oras na ito. Sa kabilang lane na po natin, traffic talaga, sapagkat uwian ngayon alas 5, alas 6, alas 5 uwian. Kaya mataas ang traffic. Yan. Ito sa ating line, wala po kasi pasundo po tayo ng mga tao. Ito sa kanan natin, traffic. Kasi nagsiuwian na po ang mga tao na alas 5:30, alas 6. Kaya traffic talaga. Ambulance. Kailangan pagbigyan natin ambulance. Ambulance pito. Priority talaga mga kapatid, ambulance. Hindi ka pwede pa harurot pag may ambulance. May ambulance, tatawag po ng pulis yan. Pahuli ka sa pulis pag hindi ka magbigay ng daan. Ganyan kadisiplinado ang mga tao dito sa Japan. Basta ambulance na ang dadaan, tatabi talaga. Hindi pwede ka paharurot. Patay ka ng pulis. Kaya po mga kapatid, no, ating makikita po ngayon, daan po natin, malinis ang daan dito. Walang gaano sasakyan kasi doon po sa sentro, marami doon dito, hindi po, no. Labas na po ito ng sentro ng Matsusaka City. So dahil palabas na po ito, hindi masyado marami sasakyan. Pag doon ka sa sentro na city, hindi ka makagalaw doon kasi nasuputan ng mga tao doon sa sentro city. Yan po mga kapatid, no? Ganito ating daan ngayon. Nakita po yung daan. Magsawa mga kapatid sa primer natin. Sana po ay bawat araw makagawa tayo ng primer para makikita naman ninyo ang ibang lugar. Sige lang, makapunta ako na ibang lugar, makikita din ninyo mga kapatid. Sa ngayon, dito lang muna tayo sa sentro ng Mikin, Matsusaka, Japan. Pero pag makapunta tayo sa ibang lugar, makikita naman ninyo ang makikita ko rin mga kapatid.
marami na sasakyan. Kasi pangalawang uwian ito, alas 6. Alas 5, alas 6, alas 7. Proceed to the road, right turn. Right turn po tayo mga kapatid, right turn po tayo. Hinto ka muna dito, hindi ka pwede arangkada, sisingit. Nasaan kanila, kung sisingitan mo yung ito straight. Yan dito sa Japan, baliktad kasi ang traffic light dito. Pilipinas, una ang right turn. Dito, huli po ang right turn. Ay mga kapatino, tayo po ay patuloy sa ating primer. So, pasalamat tayo palagi sa Panginoon sa bawat araw na kanyang gandang loob sa atin. Kahit na po kung ganito po ang kalagayan natin sa ating panahon ngayon, subalit ang Panginoon patuloy po na nagbigay po sa atin ng pag-asa dahil po sa salita ng Diyos na ating pinapangaral. Tayo po ay patuloy po sa pagsaliksik ng kasulatan. Patuloy po tayo na nangangaral po upang ipangaral natin sa lahat ang salita ng Diyos. Paano po tayo na maging mapayapa at patuloy tayo na umaasa po sa pagparito ng ating Panginoon. Sapagkat nangako po ang Panginoon na siya talaga ay babalik at kukunin po tayo. Yan po ang sinabi ng aklat, kukunin po tayo. At kung saan siya ngayon, doon ang punta natin. Tama ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15:23, na sa ating kalagayan niya si Kristong nauna, at sa kanyang pagparito sila lang kay Kristo. So kaya mga kapatid, yun talaga ang ating inaasahan, na sa kanyang pagparito ay makasama talaga tayo. Makasama tayo sa kanyang kalatian. Sapagkat ang sinabi po sa 1 Corinthians, yung po mga kapatid, ang sinabi sa 15:23, na sa ating sariling katayuan ngayon si Kristong nauna. Ay ibig sabihin, kung saan si Kristo ngayon, so doon ang punta natin, doon po sa kalatian ng Diyos Ama. Kaya si Kristong nauna, sabi ng Apostol Pablo, sa ating kasariling katayuan si Kristong nauna. Kung ano daw ang ating inaasahan ngayon, kung nais natin sa buhay na walang hanggang, doon tayo sa kanilang langit, si Kristong nauna. Kung saan si Kristo ngayon, doon talaga ang punta natin. Doon talaga mga kapatid ang punta natin. Hindi po tayo mapahamak, sapagkat maliwanag po ang Biblia na sa sarili nating katayuan ngayon si Kristong nauna. Ang ibig sabihin, kung umaasa po tayo tungkol po ng kanilang langit, totoo po yung mga kapatid, sapagkat si Kristong nauna. Kung saan siya ngayon, doon talaga ang destinasyon natin. Kaya buhay po ang pag-asa natin mga kapatid. Huwag tayo mawala ng pag-asa, sapagkat si Kristong nauna. Ibig sabihin, kung saan si Kristo ngayon, doon talaga ang punta natin. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo na gawa po tayo sa kalooban ng Diyos. Ano ba talaga ang nararapat po sa ating pamumuhay, kinakailangan natin gawin yon. Sapagkat kung nais natin na mapatunayan natin na doon ang punta natin kay Kristo, so dapat mamuhay tayo kay Kristo. Yan po sinasabi ng Pablo sa Romans chapter 14 and verse 9.
Kung nais natin si Kristo, sa ating mamuhay si Kristo, kay Kristo po tayo, dapat mamuhay tayo kay Kristo. Kung nais natin hanggang mamatay tayo kay Kristo, kay Kristo talaga tayo. Patay tayo buhay, kay Kristo talaga tayo. So yan mga kapatid, hindi po pwede mga kapatid na umaasa tayo ng kaligtasan, umaasa po tayo sa pagparito ng Panginoon Kristo, pero ating mamuhay salungat kay Kristo. Ay hindi pwede mga kapatid. Paano natin mapatunayan na talagang doon ang punta natin kung sa ating buhay ngayon, salungatin natin ang kalooban ni Kristo? Sapagkat ang Kristo po siya mga kapatid na parito, at nang-iwan po siya ng utos sa mga apostol upang sundin natin. Yan po sinabi sa Mateo 28:20. Turuan niyo sila sa lahat na sinasabi ko sa inyo upang gawin nila. So, turuan tayo ng mga apostol upang gawin natin ang utos ng mga apostol. Hindi po sa ating sarili na karunungan. Sapagkat marami nga mga kapatid ang nagpapatunay na sila daw ang nakasunod ng salita ni Kristo. Pero bakit pa tayo magdalawang isip na ang tinayon iglesia ng Diyos, ang mga apostolis po ang linagay? Kaya ng panahon po ng araw ng Pentecost, tinayo iglesia ng Diyos, mga apostolis talaga ang una ang nagtayo ng iglesia ng Diyos. Hindi po tayo. So tayo ngayon mga kapatid, nakikitayo lang po tayo. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, mga kapatid, sa chapter 3 in verse 10 up to 13, na sila nagtayo ng pinasasaligan at si Kristo ang pundasyon. So ibig sabihin mga kapatid, na kung nais natin, napatunayan natin na hindi pa tayo magkaiba sa iglesia ng Diyos, so dapat kung ano ang gawa ng mga apostol, yan lang po tayo. Yan lang po gagawin natin. Hindi pwede mga kapatid, sabihin natin na tayo talaga ngayon, na sabihin natin may alam ng salita ng Diyos, subalit ang ating pamumuhay salungat po, salungat po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya hindi pwede mga kapatid. Sayang naman ang pag-asa natin tungkol po ng kaligtasan, na kung ang ating pag-asa na ito wala po tayong ginagawa sa pagsunod ng kalooban ni Kristo. Sapagkat ang sinabi ni Apostol Juan sa 1 John in chapter 5, mga kapatid, in chapter 5 in verse 13, na ang buhay na wala hanggang, mga kapatid, ang sumampalataya po, no? Sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, si Kristo. Kapag sumampalataya po tayo na yung pangalan na yan talaga, pangalan ng Diyos Ama, at saka yun ang nagpatawad natin kasalanan, so gawin natin para hindi po tayo mapahamak. Sapagkat marami ngayon ang paraan ng diablo na naglagay siya ng mga pastor, naglagay siya ng bulaan apostol, bulaan propeta, para magligaw po sa atin. Na ano bang gawa ngayon ng bulaan propeta? Ano ba ang gawa ng bulaan mga apostol o bulaan pastor? Di ba gumagalaw sila ngayon? Nagliligaw po sila ng mga kaluluwa ng tao dahil sa revelation kung payag in chapter 20 in verse 8, mga kapatid, ang kampo ng diablo parang buhangin ng dagat. Napakarami po. Now, sayang naman na ang Panginoon nagpaparito siya upang magpako sa cross upang iligtas po tayo. Pero ayon po sa salita ng Espiritu Santo na sulat po ni Apostol Juan, na ang kampo ng diablo parang buhangin ng dagat. Napakarami po yan mga kapatid. Hindi basta-basta po yan. Parang buhangin ng dagat ang kampo ng diablo. Now, kung sa ating kalagayan ngayon, hindi po natin alam ang aral ng Diyos, maliligaw talaga tayo. Kaya dumami ang relihiyon, dumami po ang mga nagsilitawan ngayon na ng samahan, nagtayo ng samahan, hindi makapariha ang aral sa mga apostol. So dapat huwag tayong mag-iba sa sulat ng mga propeta at mga apostol, sapagkat sa iglesia ng Diyos, una sa lahat ilagay ang mga apostol, pangalawa ang mga propeta. Na ibig sabihin, from the Old and New Testament, ito na po mga kapatid ang basihan natin. From the Old and New Testament, sapagkat una apostol, pangalawang propeta, pangatlo na po tayo. So hindi po tayo mag-iba. Hindi pwede na ang mga apostolis, ang mga propeta ay dinagay po sa iglesia ng Diyos
Subalit ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa Biblia, may kaibahan po sa mga apostol. Kaya hindi pwede mga kapatid. Sayang naman ng ating pag-asa, yung pala ating kahantungan, kapahamakan. Na marami paraan ng dyablo. Kaya nga nagamit siya ng bulaan apostol, bulaan propeta, bulaan mga pastor. Dahil nga sa ating panahon ngayon, kung hindi mo alam ang katotohanan, talagang ililigaw tayo ng dyablo. Sapagkat pag hindi mo alam ang katotohanan, ang dyablo talaga ay nagligaw ng mga tao na kahit ako nakikinig ha, kahit na po ang tao nakikinig na at natanggap na ng puso, kaya pa ng dyablo alisin. Mateo 3:19, kapag isang tao nakikinig ng salita ng Diyos at hindi niya maunawaan, kaagad dumating ang dyablo at kinuha ang salita ng Diyos na nakatanim sa kanyang puso. Grabe ang dyablo, kahit nakatanim sa puso, pwede alisin. Dahil po sa mga kapighatian ng salimutan, dahil sa mga pagsubok ng salimutan, nakalimutan mo na po yung salita na iyong napakinggan sapagkat nabagabag ka na. Pero kung talagang nais mo ng kaligtasan, so ito po ang mga puso na parang puso po ng matabang lupa. So apat po ang kalagayan ng puso ng tao, no? May batuon, may damuhan, may tabi ng daan, at may lupa na pure, no? Talagang pure na lupa talaga ang puso ng tao. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, yung pure na lupa talagang ay tutubo talaga ang salita ng Diyos sa kanyang puso at lalago ito at magbubunga po ng mas marami. So yun po mga kapatid ang ibig sabihin. Tutubo ito ng marami mga kapatid. Ang salita ng Diyos, kung ito talaga ay pakinggan natin, ay ating isagawa. So ito ibig sabihin, ang puso natin hindi po batuon at hindi po damuhon kung ito ay tabi ng daan, mabantok, ito ay damuhan at saka batuon at saka lupa. Apat po ang uri ng puso ng tao na nakita ng Panginoon, mga kapatid. Apat po. Na pero kung matambok na lupa ang ating puso, magtutubo talaga ang salita ng Diyos. Sapagkat kahit na po kung malakas ang hangin, pagsubok, kung nakatanim ito, hindi basta-basta mabunot. Mga kapatid, hindi po basta-basta mabunot po ito. Hindi basta-basta mabunot mga kapatid ang nakatanim na po sa lupa. Pero kung sa bato yan, pagdating na malakas na hangin, kung pagsubok, talagang nalarutin yan. Talagang mapupukan kung talagang hindi siya magtatagal, no? Hindi siya magtatagal sapagkat nasa ibabaw ng bato, no? Ang bato mga kapatid, walang pundasyon. Yung po ibig sabihin, ibabaw ng bato, hindi po magtutubo yan sapagkat mamatay ang kaagad ng init. Mamatay ng init yan kaagad.
Yan mga kapatid, no? So talagang huwag natin hayaan na ang puso natin tulad ng batuon, no? At saka madamo. Pag madamo, hindi magtatagal din yung palay pag nasa damuhan, kasi nilupigin ng damo talaga. Pero kung sa lupa na mataba, ang salita ng Diyos sa puso po na lupa, ito po ang magbubunga. Anong mga pagsubok na maranasan natin, mga kapighatian, panalait, pag-uusig man, so magpatuloy tayo sapagkat nakagamot po ang salita ng Diyos sa ating puso. Pero kung mabato po ang puso natin, yun, narinig mo nga, nanampalataya ka nga, pero mabato pala yung puso mo, so hindi magtatagal yun, sapagkat kung yung binhi mo nakapatong sa bato, so walang lupa yun, so mamatay talaga siya. Pagdating ng sikat na araw, hindi siya magtatagal. Ayun po ang ibig sabihin. Kaya napakahalaga mga kapatid, patuloy po tayo sa pag-asa po ng kaligtasan. Ano man ang mga pagsubok na ating maranasan, basta nakagamot po ang salita ng Diyos sa puso natin, sigurado mananaig po tayo. Hindi po daigin ng dyablo. Sapat ang dyablo, naghanap ng tao na hindi sumampalataya ng salita. Yung po yung nakasulat sa Mateo Kabanata 13, talata 11. Ang dyablo nakaabang pala sa puso ng tao, na kung yung puso mo magdalawang isip ka sa paglikod sa Panginoon, sumapahama ka talaga. Sapat ang dyablo, kahit sa puso mo na, ibig sabihin nakarinig ka ngayon, nasayahan ka nga sapagkat naintindihan mo. Pero pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema, kung alalahanin sa buhay, so matitisod po tayo sapagkat hindi po nakagamot ang salita ng Diyos. Pero kung ang ating puso para matabang lupa, kahit na po kung darating ang unos, kung darating ang malakas na hangin sa isang kahoy, kung nakagamot po yan, hindi basta matumba yan kung mabuwal. Hindi basta mabuwal yan mga kapatid, sapagkat nakagamot po. Pero yung kahoy na hindi nakaano ang gamot niya, kahit mahina lang na hangin, mabubuwal talaga yan. Pero kung nakagamot na talaga mga kapatid, pag nakagamot po ang salita ng Diyos sa ating puso, hindi talaga mga kapatid basta-basta po nabubuwal yan, sapagkat ang gamot niya, yun po ang nakapagbigay sa kanya ng lakas, yung gamot. Kaya ang salita ng Diyos ganoon pa rin. Kung hindi nakagamot po ang salita ng Diyos sa ating puso, madali po tayo mabuwal. Pero kung nakagamot sa puso natin ang salita ng Diyos, may hangin man, may pagsubok man, may kapighatian man, may panlalait man, hindi basta-basta nabuwal po tayo. Mabuwal po tayo sapagkat ang gamot niya, ang salita ng Diyos, na ito po ang magbigay sa atin ng lakas. Pero kung mawala ang salita ng Diyos sa puso natin dahil sa alalahanin sa buhay, dahil sa mga problema sa buhay, ayun na po mga kapatid, ang dahilan na hindi na po tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Kaya yun ang dahilan, sandali lang po tayo nakikinig, sa sunod na linggo wala na, kasi nawala na po yung salita dahil po sa kaalalahanin sa buhay, sapagkat ang panampalataya natin hindi po buo. Pero kung buo panampalataya natin, kahit kung malakas na hangin, ang ipha kasi, sapagkat siya ipha, kahit hindi malakas ang hangin, pag ipha na talaga ang madaanan, lilipad talaga yan. Pero kung kahit malakas ang hangin, kung ang isang trigo ay talagang trigo, buo talaga ang trigo, hindi basta-basta lilipad po yan. Ganon ating pananampalataya. Hindi basta-basta ilipad tayo ng problema, mga pagsubok, mga panalait, kapighatian, kung ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. Yan ibig sabihin mga kapatid. Pero kung ang salita ng Diyos ay hindi po nakagamot po sa ating puso, yan ang dahilan. Madali tayong mabuwal sa mga pagsubok. Madali tayong mawala ng pag-asa kahit sa kunti lang mga pagsubok, panalait, kung pangalipusta sa atin, sapagkat kulang po tayo ng gamot. Kasi ang salita ng Diyos, yun po ang nagpapatibay sa atin mga kapatid. Yun po ang nagpapatibay sa atin ang salita ng Diyos upang wag po tayong matisod. Sapagkat ang salita ng Diyos, nagtuturo po yan mga kapatid, na nakakabuti po sa atin. Kaya kung iba na po ang ating pananalita, iba na po ating naiisip at naramdaman, ibig sabihin wala na po tayo
no, sa ating pananampalataya, sapagkat ang salita ng Diyos nagtuturo po yan kung ano ang nararapat po sa atin, ano ang dapat gawin natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, siyang may salita, siya mayroon aking salita at gumagawa, siyang umibig sa akin. Ibigin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. O yan mga kapatid, na ibig sabihin. Kaya huwag hayaan na itong ating mga kapighatian dumarating ay mawala lang po ito, dahil po suliranin sa buhay. Huwag kapatid, kailangan magpatuloy po tayo sa pag-aasa na ito. Darating man ang pagsubok, pero tandaan po natin, pag nakagamot ng isang kahoy, hindi basta-basta mabuwal po yan, sapagkat nakagamot po yan mga kapatid. So ganun lang mga kapatid ang napakalaga po sa ating pag-aral ng Biblia. Yan po nakasulat po sa Mateo Kabanata 13, talata 5 hanggang po sa 21. Yan po mga kapatid ang ibig sabihin yan, na kapag itong apat na, sabihin natin, apat po na klase ng puso ng tao, nakita po ito ng Panginoon. Apat, no? Tanda po natin, apat po ito na klase ng puso ng tao, nakita ng Panginoon. Itong madamo, batuon, itong mabantok, at saka lupa na tunay, no? Apat po yan mga kapatid. Pag-aralan po natin yan bukas, gabi ng Panginoon. Pag-aralan po natin yan para marami tayong matutunan mga kapatid. Marami tayong matutunan sa pamumuhay po natin dito sa libutan, upang huwag tayo dayain ng dyablo mga kapatid. Kapag hindi mo alam talaga ang salita ng Diyos, madadaya tayo ng dyablo. Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi po tayo madadaya, sapagkat ang Diyos ay patuloy na gabay po sa atin, no? Tanda po natin, patuloy ang Diyos na gabay po sa atin, at patuloy siya nagtuturo sa atin paano tumumuhay na mapayapa at may pag-asa po sa atin bawat isa mga kapatid. Yan po napakalaga po. Sana po ay huwag tayo wala ng pag-asa sa ating kalagayan ngayon. Tandaan po natin, maraming paraan ng dyablo upang maliligaw po tayo sa ating pananampalataya. Tandaan po natin, hanggang ngayon ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng pagkataon, no? Huwag natin hayaan na mauli lang sa wala ang ating pinagpaguran. Ito po ating panampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. May pagkataon pa mga kapatid. May pagkataon pa po tayo. Upang nasundin natin ang kalooban ng Diyos. Habang buhay tayo mga kapatid, may pag-asa pa po. Huwag ka lang wala ng pag-asa. Mga kapatid, no? So sa bawat araw, ang Panginoon po ay napakabuti po niya sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Kahit na kung ganito ngayon ating pamumuhay, minsan po ay tayo po nagkulang sa Panginoon, pero ang Panginoon po hindi nagkulang sa atin. Kahit kung nakaranas tayo sa mabigat na mga pagsubok sa ating buhay, na yun po ang dahilan na minsan po ay nanghina na po tayo, nagdalawang isip po tayo sa paglingkod sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon, ginagabayan po tayo palagi at tinuturuan po tayo sa bawat araw ng kanyang salita upang na patuloy tayo sa pag-asa. Kaya wag natin hayaan mga kapatid na sa ating kalagayan ngayon, dahil po sa mga kapighatian kung suliranin sa buhay, ay mabaliwala natin ang pangako ng Diyos. Nangako pa ang Panginoon na siya babalik talaga. At natin alam, kailan man yan, basta nangako po ang Panginoon, at saka yun na po araw ng pagliligtas. Tandaan po natin, may kapahamakan na darating ng Panginoon, may kapahamakan ng tao, at saka may kaligtasan. So yan mga kapatid, dapat alam po natin sa bawat araw po na ating pamuhay,
dapat po ay patuloy tayo, no, sa pag-asa. Huwag tayo wala na pag-asa sa panahon natin ngayon, kahit kung ganito ating kalagayan. Basta umasa tayo sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon po, maasahan talaga ang Diyos. At tayo sa Panginoon lang talaga ay magpatuloy po tayo, no, sa pag-asa na ito, sapagkat ang Diyos maasahan talaga. Ano man ang mga pagsubok na maranasan man natin, huwag tayo wala ng pag-asa sa mga pagsubok. Kailangan patuloy tayo na sumampalataya na kaya po ng Diyos gawin ang lahat na hindi makaya at hindi magawa ng tao. Ang Diyos po ay makagawa ang lahat ng bagay. Ano man ang mahirap sa tao, hindi mahirap sa Diyos, mga kapatid. Yan po ang napakahalaga po, no, sa ating bawat isa. So ito po ang condominium kanina na nadaanan po natin, na hindi pa po gabi. Ito ngayon ang sistema. Ngayon sa gabi makita po natin. Kanina po nakita po natin ito, wala pang ilaw. Ngayon may ilaw na po. So ganoon pa rin mga kapatid, no, ating dinaanan ngayon. Ito po ay pangalawang beses na dumaan dito sa hapon na ito. At yun po ang kanyang larawan po ng gabi. Kanina po makita po natin yan sa video na ito. Kaninang aga pa at saka may liwanag pa. Hindi ganito ang sistema. Ngayon ng dilim, ito ang sistema niya. Yan mga kapatid, ito po ang sistema niya ng dilim. Yan. Yan po ang condominium ng Japan, no? Mga kapatid, condominium po yan. Kaya ang kalagayan natin mga kapatid, no, huwag tayo wala ng pag-asa. Patuloy tayo na umasa sa Panginoon, sapagkat maasahan ang Diyos. Hindi ka makaasa sa asawa mo, kapatid mo, kung anak mo, kaibigan man. Hindi ka makaasa, pero ang Diyos maasahan, mga kapatid. Yan po ang dapat natin malaman. Maasahan ang Diyos at kaya tayo niya iligtas, no? Iligtas tayo ng Panginoon sa panahon po na mga pagsubok, bigatian na ating maranasan. Kaya tayo iligtas ang Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hindi natin pabayaan ang Panginoon. Patuloy po ang Panginoon na magawa sa ating buhay. Yan po ang condominium. Nakita po natin yung condominium na yan. Okay. Yan po, condominium. Kanina po nadaanan po natin yan na ang maliwanag pa. Nadaanan po natin yan kanina, maliwanag pa. Daan natin na ito pong daan natin. Dito tayo sa X station. Kuha tayo ng larawan dito, kapatid. Ito po ang X station. Dito mga kapatid, kaya natin yan ang mga tao dito, papasok, palabas, papasok, palabas ang mga tao dito. Tambay muna tayo dito mga kapatid. Iwan natin ito ng primer. Dito po ng 15 minutes. Paano po tayo, mga kapatid. Ito po ang Iki Station na Mikin Matsusaka. Ito mga kapatid, ito po ang Iki Station kung train station sa atin. Train station. Dito mga kapatid, ang mga passenger po dito ay papunta Nagoya, Osaka, Tokyo, saan man. Dito po sila mga kapatid. Dito po sila na sasakay. Yan po ang pangalan
GR Matsusaka, mga kapatid. Yun po ang GR Matsusaka EK station. Yan, GR. So, mga kapatid, no, ating nanaanan. Ito po ang EK station. Yung mga tao dito, labas-pasok lang. Labas-pasok ang mga tao dito. Ito mga kapatid. Yan po ang EK station. Kita mo na mga kapatid, no? EK station. Ito po ating ano, ko tayo dito sa EK station. Ang bus, nakabiting ang bus dito. Passenger bus po yan. Po ang ating daanan dito. Mga kapatid, EK station. Natin mga kapatid, ha, lahat dito. Ito, stop. Baka may pulis, mahuli tayo dito. Kailangan stop ka. Hindi ka pili diretso-diretso lahat dito. Count ka na 1, 2, 3. Pangalawa, clear mo. Pag wala, diretso ka. Pag may pulis, hindi ka ulihin. Kasi nagsunod ka na rules and regulation. Paano ka dadaan sa mga tumari kung stop. Ayan po, may padaan po na train. So ito po ang ating pangalarawan ngayon, ang train. Ayan po ang train. Ayan, train po yan kapatid. Ayan po ang train. Dalawa po, ha, sa kaliwat kanan mga kapatid ang train. Kaliwat kanan, may isa pa galing po sa kaliwa. Yan pa isa, taas po, mahaba talaga, oh. Kita po yung haba ng train ng Japan, oh. May isa pa po dito po sa kanan. Yan, kita po yung mga kapatid. Kita po nyo yan. Yan pa mga kapatid. Yan pa. Yan po. Kita po sa premiere natin, ha. Wala na po tayo ano.
po ang premier natin, mga kapatid. Daan natin ngayon, dito po tayo at madaan. Sana po mga kapatid, huwag kayo mawala ng pag-asa. Sa ating Panginoon tayo aasa mga kapatid, no? Patuloy lang tayo na manalangin at sundin po natin ang kanyang mga utos, sapagkat yun lang po ang isang paraan para hindi po tayo mabigo sa araw na Panginoon ay makasama tayo sa kanyang kalatian. Ano man ang mga pagsubok na maranasan natin, tandaan po natin, no? Ang Panginoon patuloy po naggabay po sa atin at nais ng Panginoon na huwag tayo mawala ng pag-asa. Patuloy lang tayo mga kapatid na manalangin, idalangin natin ating pamilya, idalangin natin, no, ang lahat po ng ating mga pangailangan sa ating Panginoon mga kapatid. Yun lang po ang pinakamalaga, no, sa atin. Idalangin natin mga kapatid. Idalangin natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon. Ano ba ang nais natin? Ang Panginoon na po ang bahala dyan. Sana po na huwag tayo wala ng pag-asa, no? Patuloy tayo na manatili, no, sa pananampalataya. Patuloy tayo na ang Panginoon po ay sundin natin ang kanyang kalooban. Ano man ang mangyari ng sanlibutan, so magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Anong mga pagsubok maranasan natin, basta manalig tayo sa Diyos, sapagkat yun lang po ang paraan na makaahon po tayo sa mga pagsubok na atin maranasan. Anong mangyari mga kapatid ng sanlibutan, patuloy tayo sa pag-asa. Asa tayo sa Panginoon at huwag tayo wala ng pag-asa mga kapatid, na itong mga pagsubok na ating maranasan, ito po ang hadlang na ating kaligtasan, no? Matandang hapon, palakad-lakad na lang matandang hapon, kaya kung mayroon siyang karamdaman, pero naglakad talaga siya sapagkat nais niya na maka-exercise po ang kanyang katawan. Ayan po, kita po natin matandang hapon, nakuha niya ng kanyang kalagayan, pero may exercise talaga siya para na hindi siya maano sa bahay, hindi siya mapagod. So ito po ang ating sistema ngayon. Ito po tayo sa AK station sa release. Dito sa release ngayon mga kapatid, para makita po natin yung dadaan ng mga plane. Kahit paano mga kapatid, marami tayo makikita dito sa iba't ibang klase ng plane. Iba't ibang klase ng train mga kapatid ating makikita ngayon. Tapos ating istambayan. Istambay po tayo dito. Standby tayo.
train. Yan, drain. Yan, drain, mga batid. Pagkita natin yan, taas. Yan, taas talaga. Taas. Yan. Okay. Yan naman. Taas. Yan po, control. Yung mga batid, no, ating primer na ating ginagawa ngayon, nakadaan tayo sa mga iba't ibang lugar. At dito sa release, kumuha po tayo ng larawan ng train para idagdag natin sa ating primer. Sana po ay maalyo naman kayo sa inyong mga mata. Nakikita po ninyo ngayon mga batid, ating kinukunan po ng larawan dito po sa release, at saka dumadaan tayo sa mga daan na makikita po ninyo. So huwag kalimutan mga kapatid, mag-like and share lang po tayo, subscribe sa ating YouTube channel, din po sa notification bell para update everyday sa ating mga bagong video at sa ating live streaming sa salita po ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong walang pagsawa na pagsuporta sa aking YouTube channel. Ito po yung lingkod, Pastor Dutong Maka, the Apostolic Believers of Christ International, sa bawat isa, the grace of our Jesus Christ be with us. Amen.